Ang mayaman na ito ay gumala sa isang desyerto na isla sa China at iniligtas ng isang master na hindi lamang nagturo sa kanya ng archery kundi nagturo din sa kanya ng paraan upang mabuhay. 5 taon, mula sa isang ginoo, siya ay naging pinuno ng food chain. Habang pinagmamasdan ang bangka na dumarating mula sa malayo, kinuha ni Queen ang busog at palaso na sinindihan, at binaril ang tumpok ng kahoy na inihanda sa loob ng maraming taon. Isang malaking maapoy na isla sa desyerto. Ang apoy ay nakakuha ng atensyon ng mangingisda, natagpuan si Queen at sinundan ang mangingisda palayo sa isla. Hindi nagtagal, lumabas sa buong bulletin board ang balita ng pagbabalik ni Queen. Sunod-sunod na sabi ng doktor sa nanay niya, hindi na mabilang ang mga sugat sa katawan niya, mukhang malaki na ang pinagbago niya, hindi na siguro ang taong iyon. Anyway, bumalik si Queen pagkatapos ng maraming paghihirap, binuksan ang pinto at nakitang nagbago na ang lahat, napangasawa ng kanyang ina ang isang subordinate ng kanyang ama. Pumunta sila ng kanyang matalik na kaibigan sa dating pagawaan ng bakal ng kanyang ama, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napalibutan sila ng ilang nakamaskara, at hindi na nakatakas ang dalawa at tinamaan ng bala. Nang magkamalay siya, natagpuan ni Queen ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan, tinanong ng lalaking nakamaskara kung nasaan ang kanyang ama at ginulat pa siya ng isang sandata. Ngunit ito ay wala sa isang taong dating nakatira sa isang desyerto na isla tulad mo. Matigas niyang sabi, sinabi niya sa akin na patayin ka. Nakatali ka sa upuan, paano mo ako mapapatay? Ano ngayon? Hindi mo ako mapapatay. Hindi pwedeng malaman ng kanino ang sikreto ko. Upang magpanggap na biktima, nang tumanggap ng investigasyon ng pulisya, sinadyang ipinakita ni Queen ang isang larawan ng isang lalaki na nakasuot ng damit, na nagsasabing ang lalaking ito ang nagligtas sa kanila. Para hindi na maulit ang ganoong bagay, nag-ayos ang kanyang ina ng mga bodyguard para sa kanya. Ngunit bago pa makapagsalita ang dalawa, lumingon ang bodyguard at natuklasang nawala na si Queen. Sa mga oras na ito, dumating na pala si Queen sa pagawaan ng bakal ng kanyang ama, balak niyang i-renovate ang lugar na ito para maging lihim niyang base. Sumunod, inilabas niya ang busog at palaso na ginamit niya noong siya ay nasa desyerto na isla, naghagis ng ilang bola sa kanyang kamay, at marahang ipinutok ang mga palaso, ang mga bolang iyon ay naipit sa dingding. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas niya ang tala-arawan na iniwan ng kanyang ama, at nakasulat doon ang lahat ng masasamang tao sa lungsod na ito. Ang una niyang target ay si Adam na gumagamit ng pera para pagtakpan ang katotohanan. Iniisip ni Adam kung paano iiwasan ang parusa ng batas, ngunit biglang sumabog ang bomb ilya sa likod, at pagkatapos, ang nasa ilalim na katabi niya ay natama ng palaso. Sinamantala ni Adam ang gulo para makapasok sa sasakyan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay marahan na hinawakan ni Queen ang mga nasasakupan. Makalipas ang ilang segundo, itinulak siya palabas ng pinto ng sasakyan. Hinawakan siya ni Queen at sinabing ang tanging paraan niya para mabuhay ngayon ay bigyan siya ng 40 milyon bago mag 10 AM bukas, o ang susunod na araw ay direktang tatama sa kanyang dibdib. Sa susunod na makita-kita, mamamatay ka. Ngunit hindi pa rin pinansin ni Adam ang mga salita ni Queen, pinaalalahanan lamang ang mga pulis na protektahan ang kanyang kaligtasan, na armado. Hindi siya makapaniwala na masisira ni Queen ang mga patong-patong na mga hadlang para makaharap sa kanya. Sa 10 AM, natuklasan ni Queen na ang balanse ay 0 pa rin. Balak niyang makipag-deal sa kanya. Sumunod, tumama ang isang palaso sa dingding, makalipas ang isang segundo ay nagdilim ang buong gusali. Sobrang alerto ang lahat ngunit direktang pinatay sila ni Queen mula sa elevator palabas, hindi nagtagal ay natamba sila. Medyo kinabahan si Adam nang marinig ang galaw sa labas. Nang marinig ang tunog ng basag na salamin, nagpaputok sila para barilin ang kanilang mga kasamahan, ngunit hindi nila nagawang ipagtanggol ang palaso ni Queen. Malumanay na hinarap ni Queen ang kanyang mga nasasakupan. Nang itutok niya ang palaso kay Adam, nadala siya ng security captain. Noong nag-aaway na silang dalawa, umalis na si Adam. Nang dumating ang mga pulis sa ibaba, tanging sahig lamang ang natatakpan ng mga katawan at tumakas ang figura ni Queen. Kinabukasan, labis na nagalit si Adam dahil 40 milyon sa kanyang account ang hindi lumipad. Habang nag-aalinlangan siya kung ano ang gagawin, ang arrow sa likod ay nagpapadala ng data. Sa panig na ito, manipulahin ni Queen ang computer, inilipat ang perang ito sa mga taong na-scam. Tapos, nilagyan ni Queen ang pangalan ni Adam sa notebook. Ito ang kanyang unang layunin, sa susunod ay marami pa ring naghihintay sa kanyang parusa.